The gospel and the law. Before we move forward, hiniling ko po ang lahat na himuko para sa ating panalangin. Kagila namin Diyos na sa mga langit, Panginoon, dalangin namin ang inyong karunungan na harinawa, Panginoon, ay patuloy namin tupakamtan, lalo tigit sa isang maselan na topiko na lesson. Nawa marami kayong matutunan, O Diyos, at makita na dito pala yung church na una kong punta dito. Pag kumakanta ang congregation, naka-gospel and the law. Ang una ko napansin sa ating leksyon, ewan ko lang sa inyo kung napansin nyo, unang napansin, walang da yung sin. Sa theology kasi, pag may da, merong word na da bago yung pinaka-word, may kahalagahan yun. Ibig sabihin, itong sin, wala talaga itong kahalagahan sa ating buhay. Kung deprivation lang may dala nito. Yun yung unang napansin dito sa title. Binasa na kanina ang ating talatang sa uluhin, Psalms 119, 93-94. I will never forget your precepts, for by them you have given me life. I am yours, save me, for I have sought your precepts. Mga kapatid, tatlong bagay lang iwanan ko sa inyo ngayong umaga kasi I assume na nabasa na po itong isang linggo ng lahat ng ating leksyon. Tatlong letter F lang tayo. Foundation, function, focus. Foundation, function, focus. Number one, foundation. Gusto kong bigyang matibay na pundasyon na ang pundasyon ng lahat ng ito ay pag-ibig ng Diyos. Alin ba na una? Creation o kasalanan? Creation o kasalanan? Alin na una? Kasi nag-umpisa ang kasalanan sa langit. Pero alam nyo ba, nauna talaga ang creation? Generally kasi si Lucifer ay created being. Okay? So, generally, nauna ang creation. Hindi lang naman pag sinabing creation ay yung mundo lang natin yung ginawa. Kundi pati yung mga anghel, even Lucifer is a created being. Okay? So, ang pundasyon sa pag-create ng Diyos ay pag-ibig. Noong nagkasala si Lucifer at dinala ang kasalanan sa mundo nito, hindi po nagpanig ang kadyusan na nag-usap ang Ama, Anak at Espiritu Santo na wait lang, kaya lang, hindi natin anticipate na nagkasala. Hindi sila nagpanik. Bagkus, meron agad solusyon para wakasin ang kasalanan. Dahil sa pag-ibig nila sa mga created beings. Sabi ni Ellen White, although na hindi ako focus kay Lucifer, pero part of the introduction mga kapatid. Sabi ni Ellen White, Satan was given a chance until the cross. Pero niyo mga kapatid? Satan was given a chance until the cross. So, implied na kung humingi ng tawad si Satanas before the cross, vindication will follow.
magkakaroon ng pagsasaulo. Hindi ako haba doon. Kasi ang sa ating leksyon ay yung kasalanan ng tao. Ang pinungit out ng ating leksyon. So gusto ko lang idiin na ang pundasyon ng lahat ng ito ay pag-ibig ng Diyos. So, law was existed already even before creation. Bakit? Kasi nga, love ang pundasyon. Because of love, before the creation, kahit sa mga anghel, meron ng guidelines ang Diyos kasi ready na niya para sa kaayusan ng lahat. At kung magkamali man, ready din ang kadyusan out of love para ayusin ang mga hindi ayos. Okay, hindi na po doon foundation. Ngayon mga kapatid, doon tayo sa function. Ano ang functions or function ng tatlong ito? Sin, gospel, the gospel, and the law. God loves sinners and hates sin. Malinaw? Clear mga kapatid? Okay? Ang sin mga kapatid ay kinamumuhian talaga ng Diyos. But the one who committed sin, mahal ng Panginoon. Bakit? God created those individuals na nagkamali. Ano ang pundasyon natin? Mahal ng Diyos kung ano kanyang ginawa. God didn't create sin. So hindi niya mahal ang kasalanan. Ano po yun Ngayon, function ng kasalanan ay nagpapahirap sa tao. Sabi sa ating leksyon, meron nabanggit sa ating lesson na avoid temptation. Pero gusto kong dagdagan mga kapatid, kasi hindi lang sa temptation nagkakamali ang tao. Pati sa pagsubok, magkaiba po yun Tukso at pagsubok. Anong kaibahan sa tukso at pagsubok mga kapatid? Sige ako. Anong kaibahan ng tukso sa pagsubok? Mamaya, magbabanggit ako ng mga talata to support this. Ano na tayo sa functions? Anong kaibahan ng tukso sa pagsubok? Trials, temptations, and trials. Anong kaibahan? I-endure. Trials yun. Ang tukso. Sa madaling salita pala, lahat ng magaganda, tukso. Lahat ng pangit, pagsubok. Malinaw, no? Sa madaling salita, lahat ng magaganda at nakakatakam, nakakalaway, tukso yun. Pero lahat ng pangit, pagsubok. Tingnan nila po yung katabi, mga kapatid. Tukso ba yan o pagsubok? Anyway, kidding aside mga kapatid. Tingnan niyo po ito. Minsan, nagkakaroon tayo ng kaisipan, hindi naman ibibigay ng Diyos kung hindi natin kaya. Tama o mali? Makikita yan sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Buksan niyo yung mga Bible. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Buksan niyo yung mga Bible mga kapatid. Sige po. Sabay-sabay natin buksan natin mga Bible. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Para mabigyan natin ng linaw. Kapag kasi sinusubok ang isang tao at nahihirapan siya, pangit ang kanyang nararanasan, ang comfort agad natin, hindi ibibigay ng Diyos
pag hindi mo kaya. Pero tapos sabay ko ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Tingnan nga natin ang 1 Corinthians chapter 10 verse 13 kung pagsubok ba ito o tukso. Tingnan natin. Tingnan niyo mga basahin niyo. There hath no temptation taken you but such as a common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able. But with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. Sa Tagalog, hindi dumarating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao or makakaya ng tao. Datapwa, tapat ang Diyos na hindi niya itutulot o ipapahintulot na kayo'y tuksuhin na higit sa inyong pakakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ng paraan ng pag-iwas upang ito'y inyong matiis. Sa makatuwid mga kapatid, ang tukso ay kaya mo. Amen. Yun yung sinabi sa ating leksyon eh. Avoid temptations. Bakit? Kaya mo. Sinabi ng Panginoon sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 10, kaya mo. Kasi merong kalakip na pag-iwas, pag-ilaw, kaya mo. May choice ka. Okay? Ako yung kumagpaipo, ito napakadami ko ng tukso, hindi ko nakayanan. At natumba ako mga kapatid. Aminado ako noon. Pero, ito yung magandang lesson eh. Kung hindi ka pa natukso at tinutukso ka ngayon, merong kalakip ng pag-iwas. Meron. Saan ngayon ang pagsubok, Brother LJ? Punta po kayo sa 2 Corinthians chapter 1 verse 8. 2 Corinthians chapter 1 verse 8. 2 Corinthians chapter 1 verse 8. Si Pablo po ito ang nagsabi. Sabi niya, hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, na tungkol sa mga kapighatian, pagsubok, na aming nararanasan sa Asya, na kami ay totoong nabigatan ng higit sa aming kaya. Sabi ni Pablo, ano pat kami ay nawalan na ng pag-asa sa buhay. Mga kapatid, ang tukso ay may kalakip na pag-iwas. Pero ang pagsubok, kahit lagi kang present sa sabat, kahit lumalaki na ang iyong ikapo, kahit saan pa pinaaral ang inyong mga anak, darating at darating ang pagsubok sa buhay. Tama o mali? At ang common denominator ng dalawa, pagsubok at tukso, kapag nariyan ka sa kalagitnaan ng pagsubok at tukso, maaari kang magkasala. Sa tukso, siyempre, masarap sa pakiramdam at maganda nagkasala. Sa pagsubok naman, dahil sa sobrang desperado mo, magkakaroon na tayo ng maling judgment at magli-lead into sin. Take note, pagsubok at tukso, depende sa pagdala natin sa tulong ng Panginoon. Possible or malaki ang tendency that they will lead us to sin. Lead us to sin. Bakit ko sinasabi yun? Ang function ng kasalanan. Tingnan ninyo kung paano magkaroon ng kasalanan. Kung sa iyo yung mga Bible. James chapter 1 verse 10 ba? No, kasi ito yung context ni James. Alam niyo si James at si Pablo. Kwento ko lang sa inyo sa inyo. Si James at si Pablo, kung pag-aaralan niyo yung dalawa, para silang nagkukontra. No. Dito papasok yung pangalawa. Lasing tayo. Tapos gospel. Tapos the law.
Palibasa kasi, si Pablo, ang karanasan ng conversion ni Pablo, sobrang sama niya. At bunga lang siya ng awa ng Diyos. Samantalang si James, marahil ang tinatahak ni James ay active siya lagi kung saan ang katotohanan. Kung saan, kung ano ang inaaral ng mga eskriba, yun din yung kanyang inaaral. Kaya kung makikita mo, kung babasahin mo ang James, mga kapatid, at hindi mo lawakan ng iyong pangunawa, pwede mo sabihin na, si James, ano si James eh? Works. Works si James. Kasi sa James yung ano eh, ang panampalatayang walang gawa, patay. Sabay sabi ng mga, wala siguro naman sa pila dito kasi baka mag-debate na dito. Kasi yung LGT, familiar ba kayo sa last generation theology? Na ngayon sabi na, pwede ka maging sinless. Kasi, quote agad si James, na ang panampalataya, walang gawa, patay. Quote agad si James na dapat gawa. Anyway, that's out of that. Pero meron akong gusto i-build dito. Ang gusto ko i-build dito, ang kasalanan, mga kapatid, ay leading na. It will lead us to sin. Leading to sin. Ibig sabihin, merong proseso. Tignan ninyo. James chapter 1, verse 12. Mapalad, ito yung sa lesson natin eh. So, napunto lang agad, pero kaya may isip natin, ano to? Dapat di ka matukso. Ang tingin na tuloy natin sa mga kapatid natin na tukso, wala nang konsensya, wala nang Diyos sa kanila. Ganun agad, kasi naputol, pero tingnan nyo mo text sa wala. Tingnan mo ha. Mapalad ang taong nagtiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tinanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. 13. Huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso na ako'y tinutukso ng Diyos. Totoo naman. Kasi based sa Old Testament, ang Diyos hindi nagbibigay ng tukso. Pinahintulutan lang niya ang pagsubok. Job, Abraham, Joseph. Yung pagsubok na naranasan mo ngayon, maaaring pinahintulutan yan ng Panginoon. At pag na-overcome mo yan, sa tulong ng Diyos, it will make you a better person. Ganun din naman ang tukso. Kaya tingnan mo dito huwag daw sabihin ng sino man na kapag siya'y tinutukso na ako tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay. At hindi rin naman siya nanunukso sa kaninuman. 14. But every man is tempted. Bawat tao ay natukso. Tukso kasi hindi lang naman last hindi lang naman natutukso ka because of your reactions. Maaari. Ang saya kaya pag-uusapan ng buhay ng may buhay. Masarap yun sa pakiramdam kaya, natukso ka na rin doon. Ibig sabihin, oo nga, no? Oo nga. Lalo na yung mga atin-atin. Atin-atin ang buhay. Alam mo ba si Brother? Atin-atin na. Alam mo si Brother LG, ganito yan. Oo nga. Sige, atin-atin na nga. Pinky swear. Pinky swear. Tapos maya-maya. Atin-atin na. Sa kaka-atin-atin, isa na lang ang hindi nakakaalam. Si Brother LG na lang. Diba? Kasi, kaya nga, ang CCTV daw ng Pilipinas ay ano daw eh? Ano ang CCTV ng Pilipinas?
mga marites. Kasi talagang parang natutuwa pag bandang alas 5 na ng hapon, nakapupuno yung tindahan. Naglalabasan yung nagwawalis, magkukwentuhan, parang tutuwa ka. Ha? Concern. Ito yung bagay na this is sin. Gusto kong i-define ang sin, mga kapatid, based sa Bible. Tingnan ninyo. Bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Ito yung sinasabi ko. Once na may hikayat, yung common denominator na parehas ninyong gusto, mabubuo na yung tukso. Verse 15, kung magkagayoy ang kahalayan, mag-uumpisa sa paghihikayat, mag-uumpisa sa masamang pita, mag-uumpisa sa isip. Kung magkagayong ang kahalayan, kung maipaglihi, ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan, pag lumaki, ay mamumunga ng kamatayan. So there is a process. That is sin. Hindi ko na naranasan ng katabi mo ang kasalanan, ay okay ka na. The tendency of sinning, mga kapatid, ay ito yung problema, yung virus ng kasalanan. Yung virus. Nasa natin. Diba? Nandito pa rin sa atin yung sabi sa ating lesson, ang kinun sa ating lesson pagdating sa kasalanan ay all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:22. That is the big problem. Sabi sa ating lesson, tips to avoid sin. Tips. If your eyes causes you to stumble, pluck it out. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye than to have two eyes and be thrown into hell. Merong tips dito sa ating lesson. Do not think you are self-sufficient. Number 1. Huwag mong isipin, kaya ko to. Kaya ko. Self-sufficient. Number 2, stop telling everyone how good you are. Be humble like Jesus. Stop telling anyone how good you are. At ang tendency, mga kapatid, kapag merong partidong dalawang hindi nagkaintindihan, lahat sila tama. Tama? Tama. Tama. Tama nga. Tanungin mo yung isa, subukan mo mag-midget. Tanungin mo yung isa, sabi ng isa, siya kasi, tama ka ngayon. Pag kung kausap mo yung isa, siya kasi, tama din siya. So pareha silang tama ngayon. May tama silang dalawa. Sometimes we are too conceited enough na ito ba tendency? Meron kang ipag-pray na word. Every midweek talagang pinag-pray mo. Or kahit hindi word, kahit relationship. Elder, meron akong prayer request. Ano prayer request mo? Meron kasi akong classmate na pogi, blue yung mata. Tapos, responsable siya, mabait siya, na sana maging boyfriend mo siya at makatuluyan mo siya. Hindi nakatuluyan. Same thing sa word. Meron akong prayer request, ito yung word na in-applyan ko, wala kasing sabat, siguro God's will ko. Kaya pag-pray ko na talagang matanggap ako. Hindi natanggap. Hindi sila nagkatuluyan, hindi natanggap. Anong sasabihin ng tao ng prayer request? Siguro God's will na rin kasi kung nandun ako, baka mapapasama ako.
Wow, nakakaya naman. Baka kaya hindi binigay ng Diyos yan kasi baka mapapasama sila sa'yo. Guess nyo ba rin? Sometimes, we are too good to tell everyone how good we are. Never natin i-accept na we are too weak and too bad compared to others. Di ba? So ito yung tip. Una, do not think you are self-sufficient. Number 2, stop telling everyone how good you are. Be humble like Jesus. Number 3, do whatever is necessary to eradicate lust from your heart. Ang asawa ko, mga kapatid, ito, Mrs. Ganun na naman. Yan ang asawa ko. Kung titingnan niyo siya, titingnan niyo ako parang hindi kayo naniniwala. Okay lang naman yun. Naintindihan. Naintindihan na yun. Pero lahat ng karumihan ko, sinabi ko na sa kanya. Nung ako'y kabataan pa, at hanggang ngayon, lahat ng karumihan ko, inaamin ko sa kanya. At ang tanong niya sa akin, paano kung itutugso ka ulit? Ang sagot ko sa kanya, idadivert ko ang isip ko. Nung nakita ko ang lesson, wow, ito pala yung tips. Do whatever is necessary to eradicate lust from your heart. I-divert mo yung isip. Be busy on doing things like, gano'n na sa trabaho para sa pamilya. O di kaya, unleash mo yung best mo for the ministry. Ito yung sinasabi nito do whatever is necessary to eradicate lust from your heart. I-divert mo. Well, nakag-uusapan din naman namin ni Mrs. kasi ako mga kapatid, mag-41 ako ngayong taon na to. Bata pa, di ba? Pero, stage 3A na po ako, chronic kidney disease. Na-diagnose po ako 2024. Nung nagkwentuhan kami ni Mrs. nung na-diagnose ako, sabi ko, Mami, pag ako mamatay, mag-asawa ka pa ulit. Sabi nga, hindi kasi ikaw lang yung mahal. Sabi ko, lugi ka pa ikaw kasi mamatay ako, mag-asawa agad ako. Itawanan kami. Tapos sabay sabi ko, ganito gawin ko. Nung na-diagnose ako mga kapatid, denial pa ako nun. Yung naman ang tao kapag mag-struck yung lightning sa buhay mo, denial pa. Tayo na denial pa ako. Pero nung natanggap ko na sabi ko, ganito na lang gawin natin, Mami. Magre-record ako ng 14 nights na topic. Kasi ang gusto mong mangyari, sa latay ko, ako pa rin ang speaker. Magpupunta ang taga-pilar sa amin, sa burol ko, mag-prepare ko kayo ng kanta. Pero speaker, i-play lang yung nire-record ko na 14 topics. Tapos magdala kayo ng kaibigan isa. Kasi yung 14 nights na yon, lagi kayo doon. Dala niyo yung kaibigan na hindi Adventist. Kasi pag living ko, may bautismo. Pag-a-appeal ako Kayo ba, di ba? Yun yung naisip ko noon, time na yun. Sabi ko, at tutuhanan ko naman talaga yun sa tulong ng Panginoon. Sabi ko, parang ano yun parang ako na siguro gagawa. Ganon. Na, sino speaker? Yung namatay. Ako magpapatunay na wala nang buhay yan. Kahit alugin niyo yung kabahan ko dyan, walang buhay yan. Nalalayan yung asawa ko kasi umiiyak, tumatawa yan ngayon. Umiiyak yan kasi nakikita ako, tumatawa yan kasi nakikita ako. So, ibig sabihin, ako yung mapapatunay mismo doon na wala nang buhay ang patay. Yun yung yun yung nung nag-start sa amin yung pagsubok ng mga kapatid, sabi ko, Panginoon, gusto kong magpagamit sa'yo. Hindi naman nakatapos doon ang pagsubok. Tapos 2 years ago, itong year na to may panibagong pagsubok. Minsan naisip ko, parang ayoko na rin mag-ministry. Kasi pag ako magsasalita, parang hindi ko alam kung dadami ka ang Christ sa'yo o dadami din ang mga ipokay ko. Ganun ang nasa isip ko. Pero nung nakita ko itong lesson mga kapatid, tingnan ninyo. Tip number 4, stop criticizing and judging others.
Tips to avoid sin to ha. Number 1, do not think you are self-sufficient. Ano talaga nagawa? Tao tayo eh. At ang presensya ng kasalanan ay dito pa. Mawawala lang ito pagbalik ng Panginoon pagdating ng white throne judgment, pagbaba ng bagong langit at bagong lupa, mga kapatid. The presence of sin ay nandito pa. Number 2, stop telling everyone how good you are. Be humble like Jesus. Number 3, do whatever is necessary to eradicate lust from your heart. Number 4, stop criticizing and judging others. Diba? Ito, panlima. At medyo ano to. Ito yung topic ko mamaya. Sabihin ko na sa inyo yung topic ko. Pero ito yung tip ko. Do not hate your enemies, but pray for them. Wow. Alam niyo topic ko mamaya, mga kapatid. Pa-flash naman dito. Ang title, Real Talk When Grace is Hard to Accept. Baka niyo yun. Baka na lang, akong gumagawa nun, namumudaw ang luwa ko sa aking mga mata. Kasi niya mo, do not hate your enemies but pray for them. This is very challenging. Lalo na yung enemies ay rekta sa'yo, yung ikaw ang kawawa, tapos nung nagsumbong siya pa ng play victim, nakakainis, di ba? Tapos sabi nito, ipag-pray mo. So this is sin. This is how sin works sa buhay natin. Nakakainis. Do not hate your enemies but pray for them. At pang-anim na tip, stop being angry with those around you. Di ba? Kailangan tayo nagigalit. Ngayon, that is sin. Sa ulo, no? Foundation, function, focus. Parang gusto ko na mag-rekta sa focus eh. Pero mamaya, function muna tayo. Dumating, or again, as what I've said earlier, because of love, inarrange na ng Diyos kasama ang law. Law was existed already before creation. Because law is God. Love existed already before creation because love is God. Yung matibay na pundasyon niya, mga kapatid. Hindi pwedeng sabihin na lumabas lang naman ang law because of sin. No. Although, isa sa definition ng sin sa Bible, sin is the transgression of law. Therefore, nauna ang law kaysa sin. Kasi ano, transgress mo kung wala kang law? Ha? Ayan yun. Now, this is the function of the law naman. Bilisan lang natin yung law na part. The function of the law is to show how sinner you are or how sinful we are. Nothing more, nothing less. Okay? That is the function of law. And the Holy Spirit will work na makukonsensya ka ngayon at yung law ay maghahatid sa'yo kay Kristo na siya ang maglilinis sa bawat isa sa atin. When we say law, definition natin ng law. When we say law in the Bible, mga kapatid, this is Torah. Torah is 613 laws. Napaloob lang doon ang 10 Commandments. Ang Torah, mga kapatid, o ang 613 laws ay nahati yan sa 5 kategory. This is very important. For me, this is very important. Nahati siya sa 5 kategory. Category number 1, the moral law. Which is, ito yung gagamitin ng Diyos panghatol sa bawat isa. The moral law is the 10 Commandments. Second, health law. Ito yung kautusang pangkalusugan. Na sometimes, itong kautosang pangkalusugan ay nag-i-evolve depende sa time. Bakit ko nasabi? Ang sabi sa Leviticus, pwede mong kainin ang karne. Pero nag-i-evolve siya depende sa time, kagaya ko ngayon, na health condition ako.
Pang-apat ko na po itong taon na itong 2026, pang-apat ko na ngayon na hindi ako kumakain ng karne na taon. Hindi dahil option ako, hindi dahil sinasabi ko na ang kumakain ng karne hindi maliligtas, kundi the law of health will evolve eventually. Depende sa time. Kasi may time na hindi ka na talaga healthy. Chronic kidney disease is a very serious disease. Kasi lahat isasala ng kidney. Pati nga gulay, piling-pili sa akin. Pati prutas kasi ang taas ng creatinine ko. Ang katawan ko po dati mga kapatid ay was 82 kilos. Ngayon, nasa mga naglalaro na ako sa 63 to 65. Medyo malaki po ako doon. So, health law, yun yung pangalawang kategory. Pangatlong kategory is civil law. Nagdepende naman sa bansa na meron ka. May nabanggit ito kanina na meron galing US, iba ang bansa, iba ang law doon, ibang law dito. Pang-apat, ceremonial law. At ito yung na-abolish. Kasama ito sa Torah. Kaya maraming nag-deceive na mga kaibigan natin na nagsasabi, sa Colossians 2:16 na-abolish na ang kautusan. Ang kautusan tinutukoy doon, hindi buong Torah, kundi part lang ng Torah. Anong kategory nun? Yung ceremonial laws. At ang panlima, oral law. Kasama din yan sa Torah. Yung sinasabi ni Kristo sa Mark chapter 7 na maghugas ng kamay bago kumain, na sinabi sa bandang baba ng talata na pumapasok sa bibig ay huwag mo sabihin marumi, kundi yung lumalabas. Ang konteksto nun, tinapay lang po ang kakainin ng mga alagad na hindi sila naghugas ng kamay. That is oral law. Kautusan, parang kayo, umiiral yung oral law ngayon. Pag sinisino ka, lagay ka ng sinulit. Ganun yung sinulit. Those are oral laws. Ibig sabihin, hindi yan, walang bearing yan mga kapatid, walang bearing sa judgment. The only bearing sa judgment mga kapatid ay yung 10 Commandments. Ito yung binanggit sa election. Right? The law, the 10 Commandments, and the sin. The 10 Commandments is just a mirror na makita natin na may dumi tayo sa ating mga sarili at nagkamali tayo. Never, never, never na maging function ng 10 Commandments ang siyang maghugas ng dumi natin. Ang kailangan natin yung living water. Kasi tubig ang kailangan natin, kailangan ng bato. Living water is Jesus. Si Jesus ang kailangan natin. Then the gospel. The function of the gospel. This is the love, the ultimate love of God, mga kapatid. Biruin nyo, ito na lang eh. Ito na lang eh. Mabilisan na lang eh. Anong oras napako si Kristo sa krus? Kahit huwag nyo na isipin na particular ako sa oras, kundi may gusto lang ako i-point out. Sa tingin nyo, anong oras yun? Stress. Maliwanag o hindi? Maliwanag, pero bakit dumilim nung time na yun? Bakit dumilim nung time na yun? Sobrang dilim. Read the design of ages. Ang sabi nila naman, ito nakakapangilabong mga kapatid. This is the gospel. Ito yung pag-ibig ng Diyos. Alam niyo ba kung bakit dumilim nun? Sabi ni Ellen White, kaya dumilim nung time na yun. Kasi inutusan ng Ama ang lahat ng anghel sa langit na bumaba. Bakit? Bumaba yung amay. Bumaba yung ama sa gilid ng anak. At sa sobrang mahal niya ang mga tao, inutusan niya ang lahat ng anghel para takpan ang kanyang kagilalas na glory. Kasi kung hindi takpan, patay ang lahat ng tao. This is the God that we worship. This is the gospel. Ito yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Ito yung the very essence of the lesson is what Jesus did on the cross. What the Godhead did for
for our salvation. Hindi essence ng ating leksyon kung ano ang magagawa ko para sundin ang kautusan. Kasi sabihin ko sa inyo, Proverbs 24 verse 16, the righteous man falleth 7 times. Buksan ninyo yung mga Bible. Baka sabihin nyo hindi totoo siya sabi ko. Proverbs chapter 24 verse 16. Yes, please, open your Bibles. Proverbs 24 verse 16. Ang sabi doon, the righteous man falleth 7 times, but rise up again. And the wicked man never rise up. Anong gustong i-imply ng text? 7 is a very significant number para sa mga Hudyo. Kaya nga merong 7 days Sabbath, 7 days creation, 7 trumpets, 7 seals, 7 last plagues, 7 churches. 7 is very essential. 7 means complete. Anong gustong sabihin ng talata? Ang taong banal, the righteous man, magkakasala completely sa buong buhay niya. Pero babangon kasi may Kristo na kaya siyang gawing righteous. Kaya ang tawag sa atin, righteous sinners. Saved. So ito yun. Ito yung lesson natin. Kaya doon ako sa pangatlong F, focus. Tanong ko sa inyo, iwanan ko to sa inyo ngayon. Saan nyo gusto mag-focus? Come on. Saan nyo gusto mag-focus? Mag-focus ba kayo sa kasalanan? Mag-focus ba tayo sa gospel? Mag-focus ba tayo sa kautusan? Kasi ito ang realidad ngayon sa Seventh-day Adventist. Sometimes, Adventist persons or individuals focus on sins ng kapwa natin na parang wala na silang pumasok. Wala nang karapatan pumasok sa church kasi sasabit yung sungay sa pintuan. Paglakad ay iingay ang tawag ito, upuan kasi yung buntot ay gaganon. Kasi ang tingin na natin sa taong nagkasala, demonyo. Because focusing on sin. Samantala, on the other hand, focus on law. May mga kapatiran na nakafocus lang sa kautusan na para bang pagdating sa simbahan ay talagang hindi mo may istorbo. Happy Sabbath, kapatid. Focusing on law. Na kapag may makitang tumatakbong bata, ang sasabihin magkukot agad sa talata sa Biblia na parents are responsible. Because we have the law. Nakafocus sa law. I encourage you this morning, focus on the gospel. Bakit? Ang gospel ang nasa gitna. Yung gospel ang humihila sa law at nag-eradicate ng sin. Pero hinihila ang sinner palapit kay Kristo. Amen? Mga kapatid, kung meron kayong question, siguro dalawa lang siguro, or kung may dagdag, kung hindi man malinaw, pasensya na. Point ko dito mga kapatid, foundation is the love of God. The functions, nakita natin ang function, kasalanan, wala talaga lason kasalanan. Ang function ng law ay talagang itulak lang tayo punta kay Kristo. Ang function ng gospel, the gospel will wholesomely, holistically change us or transform us. Then focus. Challenge yun sa inyo. Huwag tayo mag-focus sa sin, kay matao. Huwag tayo mag-focus sa law.
Let's focus on the gospel. Let's focus on Christ. But I'm not saying disregard the law. No, I'm not saying, I'm not telling you that. Yes po, pati. Meron nga po ako